Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po kayo dyan? Siyempre, kahit na medyo tag-ulan na, maganda kung talagang tayo ay safe saan man tayong dakong na naroroon. Ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao. At syempre, welcome back sa ating GM, sa ating Abogado de Campanilla, Attorney Danny Con. Welcome back. Palakpakan naman tayo dyan. Bakit pinapalakpakan yung bumaba? Nagantay ako ng nagantay ako ng pasalubong. Tagal Wait lang wala pa Wala. Tinigilan ko ng... sandali. Babati muna. Babati ka muna. Sige. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yan. Di ako titigil. Pagbabalik ng lawin. Uy, may pelikulang ganyan Sino nga yung bida doon? Si FPJ. Tingnan mo nga naman, si FPJ. But of course, pasasalamatan din natin yung pansamantalang humalili muna sa'yo. Diba? Si Attorney PG Galang. Ayan. Patricia yan. Patricia Galang. Ayan. Pero syempre, pagka paminsan-minsan, diba? Mamimiss natin siya, babalik-balik din siya. Oo, syempre. Oo, diba? Anyway, so kamusta ang biyahe? I'm sure mamimiss din niya tayo. Oo nga, I'm sure. Oo. So, anyway, ang tanong, kamusta ang biyahe? Nakakapagod. Pero mabalik tayo ron sa pasalubong. Hindi pa ako tapos. Nung dati, nung bata-bata pa tayo. Bata ka pa naman At tayo'y nagtatravel. Siyempre, excited ka na bibili ng pasalubong. Oo, siyempre. Inaabangan sa mga taong gusto mong pasalubungan. Yes. Okay. Kaya lang, napansin ko, maraming nagiging komplikasyon. Bakit? Una, nauubos ang oras mo, kakahanap ng pasalubong. May point. Okay. Pangalawa, nauubos ang pera mo, saka bibili ng pasalubong. Totoo din yan. Okay. At pangatlo, maski anong dami ng pasalubong ang nabili mo, kulang at kulang pa rin yan. Ngayon, ang tanong ko sa'yo. Anong solusyon ko? Anong solusyon? Hindi na ako nagpapasalubong. Hindi, ang tanong ko ganito. Ang tanong ko, saan ba nakuha ng mga Pilipino yung pasalubong? Really? Kasi Hindi ito ko lang rin po alam. Kasi mga Americans, wala, travel light yan. Wala. Walang pakialam yan. Pagdating mo ng yung mga Chinese, ganun Sabi din. nila, Masyado, bakit ko gagasasin yung pera ko sa pamimigay ko? At i-enjoyin ko yung, di ba? Oo. Pero sa Pilipino, hindi. Sa Pilipino, talagang kailangan meron at meron Napasalubong. Oo Okay. Pero kasi, bakit ka nagpapasalubong? Bakit nga ba? Kasi nung araw naman, pag umaalis ka, may pabaon. May gano'n. Yes. Nung bata kami, pag aalis at pupunta ka lang sa probinsya, may pabaon. So pagbalik syempre Siyempre bibili ka. nahihiya ka naman, tinanggap mo yung pabaon, bakit wala ka naman pasalubong? Ba't kayo ba lahat may pabaon? Wala. Walang pabaon. Kaya pala. Parang meron ako naitago sa'yo no isang araw. Anong? Napabaon. Napabaon? Wala ba? Wala. Di talaga makalusot merong kasabihan dyan kung ang pabaon ay dalangin. Oo. Ang pasalubong ay... Kaya mo yan, sige. Hugutin mo yan, Hugutin sinabi natin mo. yan. Kung ang dalangin, ang pabaon ay dalangin. Ang pasalubok, hanapin nyo na ngayon. Babalikan natin yan. Hindi. Kung ang pabaon ay dalangin, pagbati ang pasalubong. Alang ka kwenta. Sige.
Anyway, etong ating episode na ito, marami siguradong nakamiss sa'yo, kaya siguradong marami magtatanong. Ready ka na ba? Sige. Ay, hindi ka pa nga nagsasabi ko ng mga numero eh. Aba, Ay, nako, ayan, nakalimutan eh. Ayan po, tumingin kayo dyan, no? Sa Tignan mo, inutusan pa eh. Kapag ka Globe, 0954-310-0331. At kung Smart, 0961-770-8807. Ayan. O kaya mag-iwan po kayo ng mga mensahe sa ating Facebook page na TVUP. At syempre, magandang gabi sa lahat ng ating mga TVUP fans at syempre sa Signal 101 na nanonood po sa atin at Facebook Live. Eto na ang unang question. Si Jonalyn, 36 years old, ng Paranaque. Ang tanong niya, pwede ko po bang kasuhan ang kapatid ko ng child abandonment? Mayroon po kasi siyang 2 anak sa una niyang asawa. Isang 13 years old at isang 15 years old. Ngayon po, may kinakasama na siyang bagong partner at may anak na sila na 4 years old. Yung 2 anak niya sa una, iniwan na lang po niya sa nanay namin na 68 years old na at hindi na po nakakapagtrabaho. Wala po siyang kakayahang magsustento sa mga bata. Kaya palagi siyang nai-stress at tumataas ang blood pressure. Samantalang yung kapatid ko, puro pasarap lang sa buhay. Parang nag-iwan lang siya ng mga tuta sa kalsada. Ano kaya ang pwede kong gawin para sa mga bata at sa nanay ko? Ang tanong ko, asan din yung nanay ng mga bata? No? Nasaan yung nanay ng mga bata? Sabi, merong partner. Yung ngayon. Pero yung nanay nung una niyang asawa, nasaan kaya? Ano? Anong nanay ng unang asawa? Kasi pangalawang asawa na yung may 4 years old eh. Oo nga, sa babae yun. Meron siyang unang asawa. So nasan yung unang... Nasaan kaya yung una? Yung nanay ng mga bata? Hindi nanay, baka tatay. Hindi ba? Kasi asawa nga lang, no? Isa asawa lang ang sinabi. Okay. Saka partner lang. Well, anyway, pwede naman ding lalaki. No? Pero Yes. ang tingin ko, babae ito eh. Really? Yung 2 anak niya sa una, iniwan niya lang po sa nanay namin. Wala po siyang, ang sinasabi niyang walang kakayahang magsustento sa mga bata, yung nanay. Yung nanay niya mismo. Yung nanay niya. Kaya palagi siyang nai-stress at tumataas ang blood pressure. Samantalang yung kapatid ko, puro pasarap lang sa buhay. Ayan, inulit mo lang ulit. Para malaman natin mabuti. Sige. Paano na nga yan? Anong gagawin? Oo. Alam mo kasi, kung hayop ang pinag-uusapan natin. Mukhang hayop din yung isa eh. Talagang yung kalaman. Kaya nga meron Sad tayo yan, ang ginagawa nating hambingan na comparison kapag ganyan ang isang hayop. Yung itik. Ba't naman nagmukhang itik yung mga bata? Okay. Hindi, kasi yung pamilya ka sa manok. Manok. Yung inahing manok, iyon pagka mangingitlog, maghahanap ng pugad. Okay. At iipunin niya ang lahat ng itlog na kanyang iitlogin doon sa pugad. Sa isang lugar? Sa isang pugad. Okay, sige. At pagka iitlog na niya yung mga itlog, uupuan niya yon. Aalagaan niya? Hahalimhiman. Okay. I-incubate niya. Okay. Okay. Kinakailangang mainit yun lagi. Inaalagaan? Inaalagaan niya. Hinahalimhiman niya. Ano nga ba sa English yung halimhim? Incubate nga, di ba? Hindi, binubrod niya. Hindi ba yun? Okay. Incubate kasi machine. Pero tama ka, ini-incubate niya yun by the warmth of the body nung inahing manok. Hanggang sa mapisa ang sisiw. Okay. At kapag ka ang sisiw ang itlog ay napisa at naging sisiw na, ang mga sisiw ay inakay. Inaakay yan ng nanay, tinuturuan kasama kumain, pa rin. Kasama ng nanging kumakain. Pero hindi ganyan ang itik. Really? Ang itik, kung saan malaglag ang itlog, doon niya iiwanan yung itlog. So ito, itik to. Ito itik. Itik ka talaga. Kung babae,
Itik. Lintik na itik. Itik. Hindi niya, wala siyang pakialam doon sa itlog. Pero, alam mo, parang asama nun, ano? Kaya pagka ang Ba't isang ganon? babae, pinababayaan yung kanyang anak, ang tawag namin sa kanya para kang itik. Yun. So now, Alam mo yung itik sa Ingles? Mallard. Mallard yun. Mallard. Okay. So, paano yun? Pwede ba niyang kasuhan? Kakasuhan talaga kasi niya. 15 anyos at 12, parang di ba ganon? Bagets eh. Oo. Pero ano ho ang purpose ninyo at gusto niyo kasuhan yung kapatid niyo? Umpisa, ang akala ko, ang kayo ay concerned dun sa mga bata. Kasi hindi sinusustentuhan ng kapatid niya, pagpalagay na natin na nanay, hindi tatay, whatever. Hindi sinusustentuhan. At ang namumroblema ay yung lola. Okay. Pero pag kinasuhan ho natin ng abandonment yan, at talagang napatunayan na inabandon niya yung kanyang mga anak, may kaso ho yan. Makukulong ba siya? Oo, child abuse yan eh. Form of child abuse. In fact, abandonment of a child, crime yan. Pero yung abandonment na yun, yung mga infant. Okay. At inabandon niya ng walang nag-alaga. So, dun sa revised penal code, baka hindi mag-qualify dahil may naiwanan naman dun sa... Kahit na hindi niya kaya? Yung nanay, hindi kaya? At least hindi niya iniwanan para mamatay. Di ba? Yung abandonment kasi na sinasabi diyan, yung iniwanan mo yung bata sa basurahan. Iniwanan mo sa sa gitna ng bukid at para makain na lang doon ng aso. Para iniwanan mo yung bata para mamatay. Pero parang ganyan na rin yung ginagawa hindi, niya. kasi iniwanan niya sa bahay ng nanay niya. Pero ang kaso niya, most likely hindi child abuse. Child abuse. Okay. So, child abuse, pwede natin kasuhan yan. Pero, kung child abuse kasi, di makulong naman yung kapatid mo, o anong epekto niyan? Pag nakulong, lalong hindi makakapagsuporta ron sa dalawang anak. At yung dalawang anak, mayroon pang magulang na na kriminal. Pero, Attorney Danny, parang hindi ko nagugustuhan yung payo mo eh. Kasi kapag ang gusto niya, makulong yung kapatid niya, ang gusto niya ay parusahan. Parusahan yung bigyan ng ano ba ang dapat? Kasi sa akin, hindi ako natutuwa doon sa nanay na yun. Baka dapat paano natin kakastiguhin yung nanay? Yung iniwanan na lang sa nanay niya, tapos bahala na sila kung kumain sila o hindi. I think that is really not okay for kasi me. Yung nanay, baka nga meron din siyang psychological problem So ano na lang ang magandang mapunta doon sa mga bata? Mapunta na lang sa DSWD. Actually, yun ang magiging epekto. Kapag talagang wala na mag-aalaga doon sa mga bata, ay pwede nang i-surrender yung mga bata sa DSWD. Hindi ba hahanapin yung magulang nun? Hanapin. Okay. Di pagka hinanap yung mga magulang, malalaman. Bakit hindi nyo ganito, ganyan. Baka naman mapagpayuhan yung nanay. Pero 15 at saka 12 na yan Bihira nang maaampun yung 15. Exactly. Yung 12, lalo pa kung lalaki, medyo mahirap maampon pag gano'n ang edad Ang ginagawa naman ng DSWD dyan, tina-turn over yan sa mga boys town, di ba? Sa mga boys towns. Ayan. Parang di ata, anyway, anong pangalan nung nagtanong sa atin? Si Jonaline sa tingin ko, konsensyahin mo na lang yung kapatid mo. Hindi, pero ano raw bang gagawin niya? Nai-stress yung nanay niya. Ay talagang isosurrender natin sa DSWD. At hayaan nyo ang DSWD kumausap doon sa kapatid ninyo. Sa kapatid nyo. Pero kasi talagang yung sana nakikinig yung kung sino man tatay o nanay na nag-abandona sa kanilang mga anak, tandaan din nyo, may araw din kayo.
Di nga, malay mo maging presidente yan, maging senador yan in the future. Pero, talaga lang. Yun matanda na eh. Alam mo yung matatanda na, hindi na yan natuturuan eh. Kumbaga, hindi na sila magbabago. Matanda na. Ay lalo pa, nagkaanak na ng 3. So, ano gagawin natin sa kanila? Pababayaan lang natin ganyan? Ang sa akin naman, mas ang priority natin, yung kapakanan ng mga bata. I know, but kung naging responsable siya dun sa 4 na taon niyang anak, pwede naman siya maging responsable dun sa 2 pa niyang anak. Hindi natin alam kung ano nangyari na ron sa 4, yung 4-year-old. Wala naman sinabi. Sa nasabi, ngayon may anak siya na dun sa kanyang sa kanyang kinakasama at 4 years old na. Sige, pagdasal na lang natin. Pero I feel so sad kung pero ganun lang. Pero kung ang tinatanong niyo kung pwede ho bang kasuhan, pwede ho. Pero kung makukulong, posible. Posible. Oo. Okay. Pero ano ho nakita natin doon? Diba? Sa bagay. Okay, sige. Ito na, Jamville ng Quezon City. Hi, Jamville. Good evening. Magandang gabi, Jamville. Hello po. Good evening. Yan. Pakilakas ng konti, Jamville. Jamville? Hello, telepon? Hello? Hello? Ay, mukhang wrong number ata. Wrong number ata siya. Sige, bago natin puntahan si Jamville, ito muna ang tanong ni Julia na 37 years old ng Tondo. Good day po. Nais ko lang po humingi ng legal advice. May na-file na po akong kaso under RA 9262 laban sa asawang ko. Ano yung 9262? Palagay ko Bausi yun eh. Okay. Bausi ba yun? Bausi? Tinan mo nga. 9262. Mahina akong magmemorya ng mga batas-batas na ganyan. Numero. ng batas. Okay, ano yan? Anti-violence Violence against women and children. Okay. Okay. So, laban sa asawa ko at mistress niya, pwede ba kasuhan yung mistress ng 9262? Yata, nahuli po. Nahuli po namin ng anak ko na minor de edad. Ang asawa ko nakasama ang mistress sa hotel. Hindi kami pinayagang umakyat dahil sa Data Privacy Act, pero nakita naming lumabas sila ng anak ko at nag-check out. Bukod sa RA 9262, ano pa po ba ang kaya kong isampa sa nakaso? May kaba po ako na baka maabsuelto ang mistress. Kasi sabi ng isang prosecutor, para lang daw ito sa may relasyon sa biktima. Pero sabi naman ng isa, pwede rin naman dahil sa conspiracy kung maabsuelto po siya. Pwede po ba akong mag-file under RA 7610? Ano naman yun? Pakicheck nga. Dahil naapektuhan child po abuse din. Child abuse. Naapektuhan ang anak ko. Sana po ay maliwanagan niyo ako. Salamat po. Galit na galit si Mrs. Ganito po 'yan. Hindi po tayo ang magsasabi kung anong kaso ang ipafile. Pupunta lamang po kayo sa pulis o kaya sa investigador ng pulis. Doon meron silang women's desk. Yes, doon sila dapat pumunta. At isasalaysay lang po ninyo ang buong pangyayari at sila na po ang bahalang magsabi kung anong kaso ang isasampa nila. Okay. Ngayon, kung sino ang sasampahan nila. Okay. Ang tanong ko, attorney, ito yung kadalasang problema ng mga kababaihang katulad ko na nasaktan, nayurakan, nabwisit, na inis. Ano yun? Malalim ang pinaghuhugutan, Mamare. Bakit naman natingin ka na naman sa akin? Sinasabi ko lang naman ang katotohanan at pawang katotohanan lamang. Oo nga. Yung nasaktan, di ba? Ang gusto, idama yung babae. Gusto talaga nila yun. Dapat dalawa sila. Kasi pero sabi, ano ba ang katotohanan? Alam naman niya na may asawa eh. Bakit siya pumapatol? Kaya nga. Ba't ganun? At kitang-kita ko, hindi pwede tumanggi. Galing sa motel. At nag-check out. At nakita pa ng anak ko. Diba? Ay, baka concubinage. Pwede. Pero hindi sa Bausi. Pero ang tanong ko, damay ba yung babae? Sa concubinage, ang parusa sa babae, ano lang din deschero. Tingnan mo, sumasakit na naman yung ulo ko sa'yo, attorney. Ano ba? Ano naman yan, deschero na yan? Ay, hindi ka makukulong.
Oh, hindi gusto niya yun, hindi niya gusto yun. Hindi ka lang makakalapit doon sa tunay na asawa. Sa lalaki? Hindi, doon sa babae. Kasi merong kung saan nakatira, hindi ka pwedeng pumunta ng malapit. Anong mangyayari doon sa lalaki? Sa matinong lalaki? Makukulong yon. So, yung lalaki lang ang makukulong? Ngayon, ayaw naman ngayon pumayag ng asawa. Hindi pwede. Sino naman magtatrabaho sa amin? Ang gusto ko lang makulong yung mistress. Kaya nga. Bakit yung asawa ko kukulong nyo? Tingnan mo. Kaya walang nagreklamo Sumasakit na naman talaga ulo ko sa iyo, attorney. Bakit yung asawa ko makukulong? Dapat yung kalaguyo. Hindi, ganito yan ha. Sa totoo lang, yan yung mga masasakit na katotohanan. Na yung sinasabi ni attorney, totoo na posibleng yun lang ang mangyari at talagang kainis-inis lang talaga na nangyari yun. Pero yung asawa mo, hindi makukulong. Hindi makukulong yung asawa. Hindi makukulong kasama ng mistress. Hindi makukulong yung mistress. Ang makukulong lang yung mister. Pagka yung mister ang makukulong, ayaw na ni misis. Maraming ganun. Hindi, wala akong magpapakain sa amin. Hindi lang yon. Yung iba, mahal pa talaga nila. Gusto lang talagang turuan ng leksyon. Si misis. Si mistress. Si mistress. Para hindi na bumalik. Para hindi na siya mga bet. Oo. Paano? Pumili naman. Iba na naman. Sakit sa pumili ka, binata. Yon ang sinasabi. Ay, ewan. Pero bakit nga hindi pinarurusahan yung... Bakit nga ba hindi pinaparusahan yung babae na alam naman na may asawa? Kasi nga, ipinapalagay na biktima rin siya. Na biktima rin siya noong may asawang lalaki. Possible. Possible, no? So, possible na talagang biktima siya, pero possible din na marami ring alam na may asawa siya, pero okay lang. At posible din na siya yung umakit dun sa lalaki. Possible din. Posible rin yun. Parang fatal attraction. Naku, Mega. Diba? Pero bakit sa lahat na nagtanong, di ako nagustuhan yung mga sagot ni attorney, ha? Parang hindi ko talagang gusto, O si Jamville kaya, anong tanong? Hi, Jamville. Good evening. Hello po. Yes, Jamville. Yeah, okay na. Good evening po, Attorney Miss Maria. May question lang po ako. Sige po, anong tanong? Ayun po, so inaya ko po kasi sa barangay namin yung kaibigan ko kasi birthday po nung kapatid ko last week. And unfortunately, nadukutan po siya sa barangay. Pero good thing naman po. Nadukutan siya sa loob ng barangay hall? Hindi po, sa barangay lang na. Within the barangay. Tapos? Nadukutan. Yes po. Di ang dinukot, nakuha yung wallet. And cellphone po. Ano? Cellphone. Cellphone. Nadukutan ng cellphone. Tapos? Ngayon? Ngayon po, nagkataon na yung lugar po na pinadukutan, merong CCTV na in-install ng barangay. Ngayon po, pagpunta namin ng barangay para po magkuha ng copy ng CCTV, siningil po kami ng 500 pesos para po sa kopya ng CCTV. Dahil po, nagpalit na daw po ng kapitan. And nagpalit ng? Kapitan. Oo. And yung bagong kapitan daw po ngayon is nagsisingil po ng 500 para po makuha ng... Okay. Anong tanong mo, Jamville? Legal po ba yun? Kasi gagawin naman... Legal daw ba yun? Magsa-sign language sana ako. Hindi tayo magkaintindihan. Sorry. Pwede pong legal yon kung ito po ay inotorisa ng barangay council. So dapat merong munang ordinansa. Hindi naman ordinansa. Ano? Basta meron silang kapasyahan. Ng barangay. Desisyon ng barangay council na sila ay sisingil kapag may hihingi ng kopya. Kasi pwedeng meron sila kasing gastos May resibo dapat. Pero may resibo dapat. Ayun. Kung walang resibo, ano mangyayari doon? Sandali muna. Ano yan? Illegal illegal collection. Ay, nako. Pwedeng isumbong yan sa LGU. Apo. So, itanong mo muna, may resibo ho ba ito? Kaakibat na resibo itong 500 na ito? Ganyan. Nagbayad na po kasi yung tito ko para dun sa kaibigan ko. And wala naman po
siya na resibo. Bumalik ka, humingi ka ng resibo. Ay, ka ng resibo. Pag hindi, pag may resibo na kayo, tsaka niya lang kami singilin. Balik niyo sa akin 500. Pero nagbayad na raw eh. Ay, hindi. Isuka niya yung 500. Magrereklamo kami. Kung hindi ho ninyo re-resibuhan. Oo. Dapat may resibo. Jam. Yes po. Okay. Sabi, sandali ho, hihingi kami sa tindahan. Binili po kasi namin ng kape at saka merienda. Natawa pa. Sumasakit na nga yung ulo ko dyan. Ano ba yan? Racket? Parang, hindi. Pero kasi yan, yung barangay naman kasi, bakit sila sisingil? Meron kasing gastos. Kahit na may gastos, 500, mahal yun Sa pagpapakopya ng video? Pinakita nga lang sa kanila, pinakopya ba? Hindi naman, di ba? Pinakita lang? Binigay po naman yung kopya. Ayun, may kopya. Ay, saan nilagay yung kopya? Sige nga, saan nilagay yung kopya? Pinano lang po siya via email. Email lang, 500? Sabi siguro, kasi may nagbabayad kami ng internet. Tingnan mo nga naman sa racket. Racket kung racket. Hindi, sa akin pwede yun. Pwede silang sumingil basta may resibo. At saka hindi, may kapasyahan yung council na sila'y maniningil. Okay na ha. So bumalik ka doon, sabihin mo, may pasya ho ba ang council? Number 1. Number 2, sige ho, okay lang. Resibo na lang po. Pwede po yun. Ay, nako, may kaso na naman ho kayo. Dadadagan. Huwag kang matatakot, Jamville! Paglaban mo yan, ha? Okay, Jamville? Maraming salamat po. Okay, thank you. Ang sama naman. Tapos nakita niya yung magnanakaw kung sino. Yan din pala sa loob. Okay, joke lang Okay, huwag kayong manggagalit kasi lakas nyo rumakit. O sige. Anyway, maraming salamat pong muli. Kahit na sa totoo lang, sa lahat ng mga nagtanong ngayon, parang hindi ako natuwa sa mga sagot. Oo, parang... kasi ngayon, praktikal ang mga sagot natin. Diba? Hindi paghihiganti. Hindi... Walang emosyon. Pawang factual lamang at nasa batas kasi yun. Sige na nga. Kahit na talagang galit na galit ako sa mga sagot mo, attorney. Okay, anyway, hanggang sa susunod po ha, magkita-kita tayo muli. At muli, welcome back, attorney! Palakpakan! Woo! Matututo na naman tayo mga malalalim na mga salita. Ayan. Kapag ang pabaon ay dalangin. Yun na naman, talagang wala Walang makuha Hindi, may bukas pa. I still have hope. May bukas pa. Palakpakan natin ulit si attorney! Baka lumabas yung pasalubong. Okay, maraming salamat po muli sa inyong pagsama sa amin. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Attorney Danny Con po, abogado de Campanilla ng Bayan. Hanggang sa susunod po natin. Palakpakan ulit si attorney!